balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga kasama, mahigit 1.2 milyong piso na gastos ng gobyerno sa pagpapakulong ni Pork Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles. Pinalagan at ilipat kay Napoles sa ordinaryong kulungan, isinusulong. Talagang mas madami tayong mga kababayang maghihinagpis sapagkat gasyon dito, bilyon-bilyon ang pinakaw nito, tapos ay ganyan pa ang nagiging gastos, pinapaggastos para sa kanya. Department of Trade and Industry nilinaw na current charges lamang ang babayaran ng mga consumer ng Meralco. 2 Pinoy kabilang sa mga namatay sa gas tank explosion sa isang Turkish restaurant sa Doha, Qatar. Hihigpit sa mga korte, pinagutos ng Department of Justice kasunod ng pag-atake ng isang akusado kay Senior Assistant Prosecutor Richard Padulyon. Sa negosyo, mga flight sa Manila papuntang Kuala Lumpur, Malaysia, inalis na. At balita sa ibayong dagat, Russia tutulong na sa pagresolba ng kaguluhan sa Ukraine. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News. Umaga ng Biyernes ngayon, 28 sa buwan ng Pebrero 2014, ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXMP 648 RMN Malaybalay, DWDY 1107 RMN Kawayan, at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, WRMN New York, USA. Live rin tayo at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon natin, ang Metro Manila at nalalabing parte ng Luzon at Visayas ay magkakaroon ng maulap na kalangitan o napapawiri na may pulupulong mahina pag-ulan dahil na rin sa umiiral na northeast monsoon o hanging amihan. Sa Mindanao, magiging bahagyang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang sabi ng Pag-asa, magkakaroon na ang buong bansa ng magandang panahon sa araw na ito. Tinatayang na agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula sa 20 hanggang 28 antas ng sentigrado. At dagdagan pa ang mga sumisigaw na ilipat na sa regular na kulungan si Janet Lim Napoles. Ito ay matapos pumalo sa mahigit 1.2 milyong piso ang nagagastos na ng gobyerno sa pagbibigay ng seguridad kay Napoles mula nang makulong ito sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Unang inihayag ng Philippine National Police na umabot sa 123,000 pesos ang nagagastaho sa pagbiyahe sa binansagang Pork Barrel Queen kaugnay ng pagtungo niya sa Campo Crame para magpa-check up. Bukod pa dito ang 150,000 pesos sa kada buwan na yan na sa seguridad ni Napoles, kasama na ang bayad sa kuryente, pagkain at gastos naman ng mahigit 100 pulis na nagbabantay sa kanya 24 oras. Sa interview ng RMN kay Sibak Party List Representative Sherwin Tugna, sinabi nito na lalo lamang itong pagpapatindi sa galit ng taong bayan dahil galing sa buwis ng mamamayan ang bawat sentimong inilalaan para kay Napoles. Pagka pinagpatuloy ang detention sa Santa Rosa, di pang gumagamit ng government convoy, talaga namang napakalaki ng gastos ng ating gobyerno. Talagang mas madami tayong mga kababayang maghihinagpis sapagkat ito na nga ang aligasyon dito, bilyon-bilyon ang ninakaw nito, tapos ay ganyan pa ang nagiging gastos para sa kanya.
Kasabay nito ay nanawagan rin si Tugna sa ombudsman na bilisan ang ginagawang investigasyon at maglabas na ng desisyon laban sa mga isinasangkot sa pork barrel scam. Prosecutorial body na yan laban sa mga government officials o yung mga kasabwat di umano ng mga government officials, ang ombudsman. Bilisan ang prosecution, ngunit wag namang isakripisyo ang presisyon. Ibig sabihin, para hindi makuryente ang gobyerno na isinampa lamang sa Sandigan Bayan, mahina naman pala ang ebidensya nila. Una nang iginit naman ni Senador Chis Escudero na dapat na itong ilagay sa ordinaryong kulungan, lalo pat hindi naman seryoso ang medikal na kondisyon ang itinuturong utak ng pork barrel fund scam. Maging ang grupong 1 Million People March kontra Pork Barrel ay ikinainis ang pagpapanatili ni Napoles sa Fort Santo Domingo, kung saan dapat raw ay pantay ang turing sa piitan, mayaman man o mahirap. Nagpaalala po ang Department of Trade and Industry o DTI na current charges ang babayaran ng mga consumers ng Meralco at hindi ang total amount due sa billing ng kuryente ngayong Pebrero. Ito'y kasunod na rin ay sinagawang pagpupulong kahapon ng DTI kasama ang Manila Electric Company at Energy Regulatory Commission kaugnay na sinasabing nakalilitong bill ngayong Pebrero. Sumipot sa pulong na pinaunahan ni DTI Undersecretary Vic Dimagiba, sina Meralco Regulatory Affairs Head Attorney Jose Ronald Valles at ERC Executive Director Attorney Francis Juan. Ayon po kay Dimagiba, kulang sa pagpapaliwanag ang Meralco sa ginawang bill, bagamat hindi nito intensyong maningil daw ng sobra. Nilinaw naman ito hindi saklaw ng kanilang mandato ang mag-imbestiga at magpataw ng parusa sa Meralco. Tiniyak din ito ang refund sa mga nagbayad na ng total amount due. Panibagong reklamo ang inihay naman ngayon sa Office of the President laban kay Energy Regulatory Commission at Chairperson Zenaida Ducot. Gaya ng una-unang reklamo ng Akbayan, gross neglect of duty ang iginiit ng iba't ibang Homeowners Association, Informal Settler Federation at Women's Group. Kasunod na rin ng payagan ng ERC ang dagdag singil na hinihingi ng Meralco. Inihay naman ang reklamo kasunod ng panibago na namang kontrobersiya sa monthly billing ng Meralco. The Office of the Ombudsman ho yun at isilama ho ng Meralco sa bill ngayong Pebrero ang dagdag singil na hinihingi nito na nagkataon namang ipinatigil yan ng Korte Suprema sa pamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO. Hinihiling ng mga nagre-reklamo kay Pangulong Noynoy Aquino nga na sibakin agad si Ducot sa pwesto. Kailan hindi pa rin naaksyonan ng Malacanang ang unang reklamo na inihain ng Akbayan. Mga kasama, 20 Pinoy ang napasama doon sa mga namatay sa nangyaring gas tank explosion sa St. Turkish Restaurant sa Doha, Qatar. Sinalabas ng kalatas ng Philippine Embassy sa Qatar, maliban sa namatay, may dalawa ring hindi pa pinangalanang Pinoy ang nasugatan. Kabuuang 12 katao ang namatay at hindi bababa sa 30 ang sugatan sa pagsabog ng tangke. Sinabi naman ni Major General Saed bin Hazim Al Khalifi, head ng public security sa Qatar, na matapos ang pagsabog ng gas tank ay nasunog din ang restaurant na nagresulta sa pagkukolaps ng gusali. Iniimbestiga na ngayon ng Qatari authorities ang sanhi ng pagsabog. Pinagutos na ho ng Department of Justice naman ang pag-higpit sa seguridad sa mga korte kasunod ng nangyaring pagsakal sa leeg kay Senior Assistant State Prosecutor Richard Fadulion na isang akusado makaraan ng arraignment sa Quezon City RTC kahapon. Ay kay Prosecutor General Claro Arellano, ang nangyari kay Fadulion ay nagpapakita lamang ng kakulangan ng seguridad sa mga court personnel. Aminado si Prosecutor General Arellano na mapanganib ang buhay ng isang prosecutor habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Unang inihayag sa interview ng RMN ni Senior Assistant State Prosecutor Richard Fadulion na palabas na sila ng courtroom nang atakihin siya ng akusado sa kasong kanyang hinahawakan. Siguro dahil sa galit nung akusado, sinunggaban niya kami. Ako ang sinunggaban niya nung papalabas na kami ng korte. So gamit yung kanyang posas, pero nakaposas kasi siya sa harap. O yun ang pinangsunggab niya sa leeg ko. Ako yung kasalukuyang papalabas. Hawakan ko ng konti yung kamay niya, pagkatapos nahila din siya nung ibang mga gwardiya. Ano? Na doon.
Nabatid na nasa harapan ang kamay ng suspect habang nakaposas kaya nagawa pa rin itong makapanakit. Executive Judge ng Quezon City RTC pinagpapaliwanag hinggil sa nangyaring panakit ng nahatulang bilanggo sa isang piskal nga ng DOJ. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. Report! Nagsusumiti na ni Court Administrator Justice Jose Midas Marquez ng ulat ang Executive Judge ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay na nangyaring pag-atake kay Senior Deputy Chief State Prosecutor Richard Fadulyon. Sinabi ni Marquez na habang hinihintay pa ang ulat ay muli niyang pinaalalahanan ang lahat ng mga hukom at court personnel na mahigpit na sundin ay pinatutupad ng security protocol sa mga hukuman. Ayon kay Marquez, mag-iiwasan sana mga kalintulad na insidente kung mahigpit lamang na naipatupad ang security protocol. Ginawa ni Marquez ang pahayag matapos nga umapila si Prosecutor General Claro Arellano sa mga hukuman na higpitan ng seguridad sa mga courtroom kapag may pagdinig o sesyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko pati na rin ang seguridad ng mga prosecutor at mga hukom. Magkagayunman, sinabi ni Arellano na naunawaan niya na ang ganong insidente ay kasama sa mga pangalib na kinakaharap ng mga piskal sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Kahapon, sugatan si Fadulyon ng sunggaban at sakali ng isang nahatulan sa kasong kidnapping for ransom with homicide na nangyari mismo matapos ang pagbasa ng hatol sa Quezon City Regional Trial Court. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Hazard pay sa mga judges isinusulong sa Kamara. Kasama natin sa balita si Conde Bata. Report! Inihaing sa Kamara panukalang batas na nagbibigay ng hazard pay sa mga hukom partikular sa Regional Trial Court. Ayon kay Albay Representative Edsel Drex Lagman, talamak ang mga pagbabanta sa buhay ng mga judges, lalo na sa mga sensitibong kasong hinahawakan. Sa inihaing House Bill No. 4024 ni Lagman, bibigyan proteksyon sa ilalim ng panukala ang mga judge at hazard pay na katumbas ng 25% ng kanilang buwanang sahod. Sinabi pa ni Lagman na lumalabas sa mga datos ng Amnesty International study na 2 judge kada taon ang napapatay o 22 judges mula 1991 hanggang 2012 ang nasawi. Ang murder o assassination sa mga hukom ay nagbibigay ng chilling effect sa mga ito na siyang nagiging dahilan kaya apektado maging ang resulta at proseso ng mga paglilitis. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Nationwide. Lifestyle check, hindi sapat para kay Dennis Cunanan. Kasama natin sa balita live, Grace Mariano. Report! Nauna nang iminungkahi ni Senator Grace Poe na sumailalim sa lifestyle check si dating TRC Director Dennis Cunanan na nagsabing wala daw siyang kinita mula sa pork barrel scam. Pero ayon kay Poe, kailangan pa rin tingnan ang complicity ni Cunanan at alamin ang tunay na motibo nito sa biglaang pagbaliktad sa pork barrel scam. Paliwanag ni Poe, isang maliit na piraso lamang ang bank account sa malaking wealth and assets puzzle ng isang individual. Samantala, may pagdududa naman si Senator Jinggoy Estrada sa lakas ng loob ni Cunanan na pabuksan ang kanyang bank account at sumailalim sa lifestyle check. Hinala ni Estrada, inayos na ng Malacanang ang bank accounts ni Cunanan para palabasin na hindi nga ito nakinabang sa pork barrel scam. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Samantala, airport shuttle driver na nagsauli ho ng napulot na pera pinaarangalan. Sama natin sa balita si Joy Sadra. Report! Pararangalan ng MIA Management ang airport shuttle driver na nagsauli ng perang nahulog ng isang OFW, 1,000 Australian dollars ang napulot ni Henelito Macaraig sa airport shuttle service na kanyang minamaneho. Ang naturang pouch bag ay nakapangalan sa pasaherong si Joseph Apakway, isang OFW at taga Benguet. Agad namang na-trace ng airport authorities ang contact number ni Apakway habang bumabiyahe ito patungo ng Benguet. Sa linggo babalik ng Maynila ang naturang OFW para i-claim ang kanyang pera. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. RMN News Negosyo. Kansilado na po mula bukas, Marso 1, ang Manila at Kuala Lumpur flights ng Philippine Airlines. Ayon sa ticketing office ng PAL, kahapon na huling biyahe nila patungong Kuala Lumpur. Walang malinaw na rasong ibinigay ang tanggapan kaugnay sa tunay na dahilan ng flight termination.
Noong Mayo 2013, lamang muling naibalik ng PAL ang flights nila sa kabisera ng Malaysia matapos ang 7 taong pagsususpinde na mabiyahe nito dahil sa commercial reasons. Inianunsyo na rin ng PAL Express na magkakaroon po ng suspension naman sa ilang domestic flights nila simula sa unang araw ng Marso. Ayon sa nila, ililipat sa mga alternatibong flights ang mga pasaherong nakapag-book na. RMN News Abroad. Humingi na ho ng tulong ang Western nation sa bansang Russia para sa agarang pagresolba sa kaguluhan sa bansang Ukraine. Ito ay matapos salakayin ng armadong kalalakihan ng local parliament nito. Nangako naman ang Russia na makipagtulungan para sa agarang paglutas sa nagaganap na kaguluhan sa nasabing bansa. Sumalit ay nagbabala ito na huwag nang makialam ang ibang foreign nation sa anumang desisyon ng Ukraine. Kasalukuyan namang nasa bansang Russia ang napatalsik na presidente ng Ukraine na si Viktor Yanukovych para na rin sa kaligtasan nito. At mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig. Number 1 pa rin RMN News nationwide ngayon ay Biyernes, February 28, 2014. Mga taga Zamboanga, susunod dyan silang kasamang Joel Sanson at Hill Climaco sa RMN News Diretso, Balitang Zamboanga sa DXRC 900. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña At Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa sa boses. RMN News nationwide. Oras natin ay alas 7:16 na ho ng umaga. RMN